Habang ang mundo ngayon ay abala doon sa mga kanilang mga ginagawa ng mga paglilitis, sa kung saan sa mga bagay na mga nangyayari sa politika, sa mundo, tayo po mga Kristiyano ngayon ay talagang nag-aabang na kung matutuloy nga po ba ang pagparito ng Panginoong Hesukristo sa September 23 para tayo po ay kanya nandagitin at pumasa kanya na magpasawalang hanggan. Ano po, mas better po yun, di po ba, kaysa buhay dito sa lupa. Pero ang tanong, isa lang, matutuloy ba? Matutuloy ba? I mean, meron dito kung dala na kodiko. Siyempre, kodiko. Hindi pa ako pinanganak nung nangyari to. Ano ba kayo? Nung kala nyo sa akin, matandang-matanda na. Hindi pa ako nangyari dyan. 1978 yan. I was born 1980. So, hindi ko na mabanggitin yung date. Mabubuking. Basta 1980s ako. Mid-80s. Something like that. Mabubuking ang edad. Pero millennial tayo. Tayo mga millennial, okay? Ito po ay nangyari noong 1978. Ito, pag i-vlog ko po ito, I'm not saying na ganito po yung situation ngayon. Tayo po ngayon, marami tayong numbers. Kumbaga, numerologies is in perfect aligning. I mean, I'm so amazed. It never happened in my ministry for a long time that this thing happen. I mean, perfectly aligned yung mga numbers. Hindi po basta-basta inimbento yan. I believe. That's not something that you can just invent in one sitting and maski 10 sitting o maski ilang sitting pa. Because the events recorded doon sa jury ng September 23, 2025 ay hindi na po muling magaganap pa. Hindi na muling mangyayari pa. So it means it's something that we really need to anticipate because it only happened once sa kalendaryo. Hindi na magkakaulit-ulit pa yan. Believe you me, it will never happen. Okay? So, itong gusto ko pong sabihin po sa inyo, while nagkakatugma-tugma po yan, meron din po siyang isang danger sapagkat meron pong isang katotohanan ngayon na mga naririnig ko rin that some are selling their properties, especially sa Amerika. Meron po talaga. Hindi na po binanggit kung saang lugar. Then, nag-resign sa trabaho yung isang company truck driver. He resigned and tell his boss that he will just wait for Jesus to return on 23rd. And that's crazy. Because the Lord will never ask him to resign in the first place. Jesus wants us to wait for Him while doing the things that we are doing. Keeping busy sa mga ginagawa natin. Pero ang puso natin ready. Paano naging ready ang puso? When you already receive Him as Lord and Savior. Therefore, you are already ready. Yun ang pagiging handa. Yun ang pagiging ready. The fact that Jesus already lives in you. Anytime mararapture ka. Hindi naman sa mabubuting gawa ang basihan para ma-rapture ang isang tao. Tingnan natin to. Bakit sabi ko crazy yung ibenta mo ang lupa mo, ibenta mo ang anong tawag dito? Mga ari-arian mo, mag-resign ka sa trabaho mo just to wait for that event. It's a very, very sad reality. Happened in 1978. Siguro yung mga kaidaran ko, pare-pareho pa tayong wala dito nung panahon na yon. Pero alam nyo ito, meron pong isang nagngangalang Jim Jones. May 13, pinanganak 1931. Ako, mga kaedad na ito, mga lolo't lola natin. Oo, matatanda na talaga. Pag nabuhay mo ito, matanda na, damatan na rin. May 13, 1931 to November 18, 1978. He was 47 when he died. Don't you want to know kung anong kinamatay nito? Gunshot sa head. Because he shot himself. Pinatay niya ang kanyang sarili. He believed, makinig po kayo, si Jim Jones ang pangalan nito, he believed that he was the Messiah. He believed it wholeheartedly. He was the Messiah. Nang marinig ng kanyang tatlong anak na yung kanilang tatay ay may gagawin na parang crazy something, no? Nag-report agad sila sa police. Our dad will do something crazy. Come on with us. Then pumunta sila, pero huli na po ang lahat. Sapagkat the moment na pumasok sila sa stadium, 900 people ay patay na, including Jim Jones.
Yung iba naglason, uminom ng lason, pero si Jim Jones nagbaril ng sarili. Because sabi niya, apokalipsis na raw yung araw na yun. So nakita po ba ninyo ang wrong sincerity of believing into something wrong? Kala mo sincere ka, but you are sincerely wrong. 900 precious lives were killed. Hindi natin alam ang mga edad ng mga taong ito, pero siguro mostly ang edad ng mga nandito, mga 20s, mga madaling mapaniwala yan eh. Then, nakakalungkot lang. And they're not saved also. Oh, they're not saved. Bakit? Naniniwala sila kay Jim Jones. Hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Paano sila masasave? Rightly dividing the scriptures. Pwede mo sabihin na hindi siya ibang isang tao? Yes. Kung nakita mong talagang wala, ang buhay niya, wala sa Panginoon, magnamatay yan, impyerno yan. Ano, compromise ka pa? Tama na yan. Hindi na ganun. Tapos, ito pang masaklap dito. Marami rin po mga katulad nito na mga nag-predict ng end of the world, like Charles Taze Russell. I already mentioned yesterday on my blog. Si Charles Taze Russell ang founder ng Jehovah's Witnesses na hanggang ngayon naman popular. Pero alam niyo po ba, marami na pong members ng cult na yan ang umaalis na sa kanila at naliliwanagan na ng gospel. Maniwala po kayo. Meron pong isang pastor ngayon na magaling. Dati po siyang minister ng Jehovah's Witnesses. Ngayon, pastor na po siya. Praise God. Taga-state po siya. Half Filipino, actually. So, ayan, 900 people namatay. Precious lives coming from the Lord. These are precious lives. Sa isang iglap lang nawala ang mga precious lives because of wrong belief. Pero ito namang nangyayari ngayon na ini-anticipate natin September 23. Wag naman pong gano'n. Ito pong gusto ko sabihin sa inyo. Kaya mangyari si rapture sa 23rd or not, tuloy ang buhay at patuloy pa rin akong mag-i-evangelize. Patuloy pa rin akong mangangaral ng Ebanghelyo. Biniro ko nga si Jesus Lord, gagawa ba tayo ng vlog sa 24? O gagawa ba tayo ng vlog sa 25? Kung hindi natuloy, Lord, gagawa pa rin ako. Di ba, Lord? Pipilter ko pa rin, siyempre. Yung mukha ko. Joke. Only Him. Yung perfect timing kung kailan darating. Kasi yung season, pwede raw ma-predict, sabi naman ng ilan. Whatever. Ayaw ko na mag-isangkot yan. Ayaw ko mag-side dyan. Basta alam ko, darating ang Panginoon to take His church anytime. Hindi na kailangan. Ano ba yun? No one knows the hour. Magdi-debate pa. Ayaw ko. So, napaka-easy ng pag-debate pa yan. No one knows na yan. Basta ang alam ko, hindi no one knows. Ang alam ko, Jesus will come surely. Diba? Pero wag tayong gagaya dito. Nalulungkot ako dito. It's all over the internet and you can see the picture of Jim Jones. May lahi siyang Indian. Gandang lalaki, matangkad. 47 years old. Wala pang 50. Wala pang 50. Nasa prime ng buhay yung tao. Pero paniwala niya siya raw ang Messiah. Paano nangyari yan? Delusional, something coming from the head. Not right in the head, actually. Those things are coming from the devil. It comes from the devil. It will never ever come from God. Comes from God. The Lord will never put something that kind of tortured like mindset sa utak ng kahit na sino. The Lord is very, very kind. Hindi niya gustong ibenta mo mga lupa mo, hindi niya gustong mag-resign ka sa trabaho. Ako mag-vlog ako hanggang September 20. Kung ano. Di habang nag-vlog ako, na-rapture, tinakunan ng camera. Upload na lang ng unbeliever. Bongga yun, di ba? No, di ba? Ganun lang po yun. Tuloy ang buhay. Mangyari man o hindi usapan sa September 23, ini-expect ko, pag hindi nangyari ang rapture, dapat mas dumami ang subscriber ng channel na ito. Dahil ito, ni-remind kayo talaga ng channel na Daily Good Vibes sa pagparito ng Panginoon. Ayun na lang ang bawi nyo sa akin. Okay? Pagkatapos na hindi natuloy ito. Kung natuloy, no need to subscribe for anything. We are subscribed by the loving arms of the Lord Jesus Christ forever and ever. Hindi na mawawala. Hindi na tayo aalis sa piling. Yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon. Be normal, act normal, stay normal. Thank you.